10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Mineski's turn to ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Mineski's turn to pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Shaman. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Mineski's turn to pick. Tagna. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. So yun na nga po mga kaigan, game number 3 pa nga tayo, Mineski versus eHome in this playoffs. Group stage ng Dream League Season 11, ang ating major. Mineski nga, picking Slardar, Leshrac, Shadow Shaman, and inintay na lang natin 4th pick nila dito, habang sa eHome naman, meron sila Magnus, Witch Doctor, Bugna. May burst damage sila. And
especially pag nag-deck repify Oo. sa opponent, plus yung Maledict, mas masakit yun. Tama. Diba? Pero Mineski dito, merong Leshrac ha, and this Lardar, na napakagandang heroes din. Grabe Yung Slardar Slardar. ngayon no? Underrated hero din siya. Ngayon. 10 seconds remaining. So, Morphling, next pick dito ng Mineski, and that's 5 seconds gonna be remaining. Agit. Yung maglalaro dyan Oo, sa matik. Morphling. Pero i-home, they have Magnus here. PA open pa. Okay? Phantom Assassin. Oo nga, malay natin, mag-Phantom Assassin niya. Terrorblade. Terrorblade, yung pick dito ng e-home. Yes. And parang ngayon ko na lang ulit nakita tong Terrorblade carry. Ngayon sa meta na to. Parang bihira kasi para sa akin. And usual kasi PA, Naix, mga Lone Druid, mga gano'n, mga carry. Pero ngayon Terrorblade again, lumalabas. Lalabas, no? Hindi rin kasi siya na-nerf eh. Oh, hindi naman siya na-nerf, pero yun nga lang, nawala lang talaga siya. 5 seconds May ibang remaining. carry heroes Dami na din na yung umusbong. carries. Siguro para nagsawa na din sila. Oo. Dahil nagsilabasan din, Life Stealer, mga yan, di ba? Troll Warlord, Juggernaut, Ember Spirit na carry, pwede din. Ginagawa ng carry. Tapos, tong Naga, pwede rin Naga, pero yung Naga kasi ngayon parang konti lang gumagamit eh. Oo. Micro-dependent kasi. Si Raging Potato. Si Bimbo, di ba? Naga Siren Lord yun. Kasi micro. Kailangan mo talaga ng matinding micro skills. Yes. And Pag shoutout sa inyong lahat dyan. And good morning sa mga still andito pa rin nanonood. Okay. Last game for For today, today. this morning, and salamat. Umaga na naman. Ito na nga. Ban dito ng Iom Mineski. Ito naman yung sa Mineski. Kanina nakita natin yung Iom. And now yung Mineski mga sir. Ayan yung Mineski. kanilang place sa DPC. Ayan. Rank 24 sila. Ako, ayan. Ayun. Medyo huling-huli. Pero ayan yung recent results nila. ESL 1 Katowice 2019. Ayan, naka 5th to 6th place sila. And AMD Dota 2 Pro Series 2018, ayan, dyan sila malakas, no? Plus yung DreamHack Mumbai 2018. And ito nga major natin na to for Mineski. Mahalaga pa for them. Dire team Yes. pick. Dahil nga, if ever na maging champion sila dito, automatic pasok sa top 12. But Shadow Fiend for Again? Iom. Oo. Chinese no? Madalas talaga Chinese teams ang nagpipick ng SF. Shadow Fiend. Pero Mineski nga, Leshrac, one of their signature heroes. Okay. Most picked heroes nila. Basi Moon, no? Moon Leshrac siguro to, no? Pwede. Tapos KP Slardar, no? Tapos 10 magpipick seconds dito yung remaining. Mineski ng Bagaboom na position 4. Pwedeng 5 seconds remaining. Earth Spirit ni Feby. Tama. Maganda yung Magnetize, yung Silence for Terrorblade and Pugna. And also Shadow Fiend, which is squishy heroes for E-Home. So, tingnan natin kung mag-Earth Spirit ba. So, especially pag nag-rotate agad itong supports na Mineski. Uy, Pango! Sila naman, Choose your hero. Pangulier. Sino magpapango? Si KP? Uy, si Moon! Moon Mid. So, Leshrac ni Feby. Oo nga. Surprise, surprise. Moon will be the Pangolier dito against Shadow Fiend ni ASD. So, grabe. Expected na natin to. It will be a long game. Terrorblade versus Morphling. Right. Farming game na naman tayo. Tama. So, medyo magiging long game to. Nga, sabi ni Kyle. Shoutout sa inyo lahat. Ito si Toms. Ba't di ka pa natutulog, Toms? Diba? Yung mga... Papanarin niya nga daw ako. may mga may mga sa psychology. Pag daw hindi ka nakakatulog ng ganyang mga oras, malungkot ka daw. You're lonely. Ganon. Totoo ba 'yon? Hindi ko alam. Hindi naman ako lonely. Char. Yun yung sinasabi nila Bida-bida sa yun. psychology. Pwedeng totoo yun. Pwedeng hindi. So, ayan. May pause ata. Kaya medyo matagal. So we will see Tingin ko. ang ating laban dito based on the picks. Kanino ka ba? For me,
Mineski. Charot. Mineski ka dito. ano. I-home. Southeast Asia, eh, no? Pero kasi, oo. mas mabilis mag-online eh. Yung itong Mineski. Kasi Terrorblade talagang, except pag nakameta. Pag nakameta, mas siguro mas lamang sila. Tingnan natin kung yung lane din dito tingin ko ni SF, kailangan niya malamangan dito itong Pangolier. Which is kayang-kaya naman ng Shadow Fiend yung Pangolier lane to lane. KP Bobo daw. KP Bobo daw, sabi ni Destiny. Ayun, no? Kita nyo ba, mga sir? Grabe naman. Grabe naman to si Destiny. Bobo ka rin. Pero lang. So, pakilala natin yung teams natin dito for the side of Mineski. Feby on the Leshrac. Ito naman si Pailay Dai sa kanyang Shadow Shaman. Ajit on the Morphling, KP yung Slardar, and si Moon sa kanyang Pangolier. Yes, so i-home naman our Chinese team. Innocent sa Witch Doctor. Xingqiu sa pag na offlane. Destiny ang Magmamagnus. ASD naman sa usual hero niya. Ito nga, Shadow Fiend and 30 Never End seconds sa to Terrorblade. Yun, shoutout sa'yo, Lex, Beavers, ayan, si Donna, taga-Utah, mga sir. Shoutout sa inyo lahat na mga nanonood. This game number 3, last series for today. Salamat sa mga sumubaybay and enjoy natin tong last game natin for today para makatulog tayo ng masaya. Tama. Ito na, Bounty Runes. Kukunin na dito yung Bounty Runes. KP rotating dito sa baba. So, he wants to lane with Terrorblade. So, gusto nila dito, Leshrac versus Pug na yung matchup. And then, Slardar versus Terrorblade yung mangyayari. But Bounty Runes, ilan? 3, 4, 1. 2. Ay, 3? Oo, tama, 3. So, Xingqiu. Oh, ayaw maniwala eh. Oh. Oh. Sorry na. Serenity kasi nakalagay eh. Biro lang. Ayan. Hello, Waps. Hello. May Shoutout asawa ka sa'yo. na ba daw? Mukha ka na daw kasing may anak. Sabi nito ni... Talaga ba? Pero delikado si KP, mga sir. Metamorphosis na ipop na ni Never End. KP, nabigyan siya ng Maledict. Oh, may anak na ako. 10. Mga dabuntes. Pero less than 1k gold na yung lamang dito ng EO because of the Bounty Runes. So KP solo lane siya dito sa baba. Moon naman against ASD. We will see. Uy, Destiny rotating dito sa mid lane. Uy, kumuha pa na last hit. Kumuha pa na last hit ang kuya mo Destiny dito. So, tamang farming lang muna itong both Hindi naman teams ako eh. natin. Hindi naman ako. So, tingnan natin. Feby and Ajit. Sa tabing baba. Oops. Tamang farming lang itong si SF. So far, lamang sa last hit itong si Terrorblade ni Never End. We will see nga yung matchup dito. Stun will connect onto Never End dito. Tingin mo ba mga alamang dito yung si KP against dito kay Terrorblade? Pwede naman siguro kung makakapag-XP siya dyan. And sinamahan na nga siya dun ni Shadow Shaman, no? Tri-lane pa din yung Eong dito. While, uy, nako, ayan na nga. Moon, nabibigyan ng decent harassment. Yes. Pero passive lang. Wala pa rin first blood sa 2 minutes game natin. Whoops! Ayan na nga yung bash. Never end, but the waveform. Xingqiu delikado. Ako po. Nice si Xingqiu doon. First blood, makukuha ni Feby. Medyo masakit yung Diabolic Edit. Nakakuha nga ng 3 Bounty Runes doon yung Eom. But Mineski, nakakuha naman sila ng first blood. So, lumipat sa kanila yung gold lead. So, KP, ubos yung mana niya dito ha. Tama, kailangan niya ng ano dyan. Nag-spam kasi siya ng Slithering Crush eh, no? Para maharas itong side ng Eho. So, we will see Leshrac naman ni Feby dito. Position 4 nga na Leshrac against the Pugna. So far, Xingqiu with the Pugna. Nakakapag-lane siya dito ng maayos against Ajit. Maganda yung lane dito ni Pugna. So, oops.
1-0 yung score natin. Farming lang naman dito yung Terror Blade. Going for Power Threads yung next item. 16 and 3 yung last hit niya. Uy! Yun lang. Back to the imperial. Sakit. Namatay dun sa top lane natin. 2-0 na nga yung score. Mineski lumalamang na sa kills dito. Yan. So, try lane kasi dito yung e-home. So, medyo maganda yung laning nila. Para nga, hindi maging aggressive itong Slardar. So, talagang sinashutdown nila dito yung Slardar ni Kipi, no? So, ayan na naman sa bottom lane. Nagkaabangayan na naman. Try lane nga ng Iyom dito. Medyo nagwo-worth it. Dahil nga mataas yung last hit ni Never End sa kanyang Terror Blade. But muna, kuha ng double damage. May skewer ba? May paralyzing cast. Nakapag-TP dito sa mid lane. Ito si Moon. As ASD, the recess will connect. May double damage si Moon dito. Pero Mineski, medyo maganda yung early game nila. 2 kills. Agad. PP na nga yung consumables. Talagang nabibigyan siya dito ng decent harassment. Kailangan niyang mag-Lilo muna. But Feby, uy, 5 naman. Nababox out dito. The TP onto the bottom lane. Uy, the bashes will connect. Pero ba't nag-TP dun sa 5? Magpapalit ba sila ng lane? Papalit nga yata ng lane dito, mga sir. Bounty runes, nakuha pa ni Pailayday. Radiant are scanning. Na-scan siya dito. Ayan na nga si Sinkyu. Decrepify onto the shadow. Shama plus the plus. Pero nag-TP na si Destiny dito. Uy, munti kang ano dun. Ma-hit ng neutral. No? Oo. Grabe naman yun. Yan. Radiant's You know? middle tower is under Hello attack. kay Sherwin Razo Rivera. Grabe ka naman. Sweet mo naman. Hi, Sana happy all. pill daw. Char. Kumbaga, sila yung nagpapasaya sa inyo. Kala mo talaga. Dahil happy pill. 2-1 tayo. 1k yung laman dito na Mineski. As Never End. Nakakalamang siya against KP. But yung Morphling na Mineski, which is Agit, siya yung lamang sa last hit chart natin. Oh. Morphling, medyo maganda-ganda yung farm niya. Ano nangyari? Ba't si Destiny yung pumunta sa top lane? Siya yung naging offlane, no? Oo. Ano nangyari sa side ng iyo, mga sir? Adjust na. Oo, nagkandaloko-loko yata yung kanilang lanes dahil hindi nga malinan dito ng Pugna. Kala ko okay yung laning niya kanina eh, pero nung tumaas yung levels dito ni Feby and also ni Agit, medyo nahirapan na si Sinkyu. Oo. Dahil squishy hero nga yung Pugna. Yes. Hello kay Mu Chen. Hello. You know? Good morning sa inyo lahat. Tama. Sana lahat good yung morning. Midas for Agit dito. So, ito naman yung maganda kay Morphling dahil nga nakalamang siya sa lanes, nakuha niya yung early hand of Midas which Yes. is 6 minutes. 6 minutes. 6 minutes 30 seconds, I think. Nakuha niya na yung Midas. Oh, grabe naman yun, no? Ang aga ng Midas na dito, but Pailayday, the paralyzing cast, but here comes Moon, Maledict. trying to kill Sinkyu, meron pang Ace Rune, pero si Innocence Delegado, 1-for-1 yung naging trade-off natin. Sinkyu will survive. Not bad nga, tama. Oo. So, napakasorting kasi ng Bash of the Deep. Pero Meron Mineski, nakuha ng napakaaga itong top tower. Yun lang yung bad, no? Oo, yung Diabolic Edict kasi, diba, tumatagas siya talaga sa tower. So, yun yung maganda sa Lesh. Sobrang bilis mag-push, no? Yes. Baga. Magic damage niya. And yung ating next tournament for TNC, mga sir, will be ESL Mumbai. Yes. April 16 to 21. Kasama dyan ng Dapango, Alliance, NIP, KC Sports Club, Gambit, Complexity, Kin Gaming, J-Storm, and the other team. Ayan. So, abangan nyo na lang. April 16. Malapit na rin yan. Okay. TNC. 3-2 tayo, mga sir. 8 minutes onto our ball game. Here comes the Hex. Delegado si Innocence. Di na pinap. Oo.
Uy! Uy! Ayun lang. Turn around, napatay pa nga si Moon dun. Ayaw niya pa ipapin, no? Yun lang, no? Nagtipid pa. Oh, tinitipid niya masyado. Ayun, nabigyan pa siya. 1 for Ni 1 ASD. yung score. Pero net worth naman, Ajit. Tuloy-tuloy na yung farming with the Midas. Are scanning. Tama, Free good farm life. talaga. And ASD rotating dito sa bottom lane. Got the invisibility rune. Naispatan si KP. Pero may shrine available. Magpapop nga na shrine yung Slardar. TP out na dito si ASD. Pero delikado si Pepe ngayon. Rezes will connect. Kill Grabe. secured for ASD on his Shadow Fiend. Dire's structures Oo. are fortified. Medyo na-corner siya dun. Nasobrahan. Si Moon naman dito. So, namatay nga si Moon. So, medyo hirap dito ngayon yung Pangolier. KP naman. Ilan ba anong network ni KP? Yun lang. Medyo mababa yung network ni KP dito. Nag-face boots na nga siya. Para added mobility for him, no? So, 4-4 yung score natin. And yung score naman ng series na to is 1-1. Dire's Okay. middle tower is So, under attack. kailangan bumawin both teams, no? Kung gusto nila manalo dito sa ating playoffs, I mean, sa ating group stage. So, early hand of Midas for Ajit. Sobrang aga niya mag-snowball dyan. Meron na nga siyang 1-5 sa kanyang bangko. Pero bottom lane naman, shackles dito si Sinkyu. Here comes a slithering cross by KP. And now the bash. Napakakate. May live dream bang available itong Ayun. Moon na. Pero sa side lanes, Moon. The rotation. Yung swashbuckle, no? Oh, napakaganda. Na-snipe niya pa. May haste dyan sa Riverside. Tapos si Innocence Delicado. Grabing Shield crash. swashbuckle yun. Double Sakit. kill pa for Oo. Moon. Level 4 swashbuckle, kaya naman pala sobrang sakit. Napakakate, mga sir. Tama. But ASD naman, tier 1 middle tower na basag na dito ni ASD. So, yung sabi natin kanina na mukhang magle-late game itong game na to. Parang ang aga yata, no? Oh, parang pinapatunayan na lang na hindi pang late game. Oo. Itong lineup, itong Mineski. Ang aga nag-online dito ng mga heroes ng Mineski. And meron pa nga ang hand of Midas itong si Ajit. Shoutout sa inyo lahat dyan. Good morning, good morning. Yung mga hindi pa kumain, kinain nga dito si Pailayday ni AS. Oh, bilis na. Pa, pinatay no? Oh, ang sakit ng raise talaga. Especially pag ang dami ng souls, no? Tsaka may talent si SF no? Ano yun? And ay, last oo. 8 spell Parang nakakaya no? Oo. Napakate. And bottom tower nga, kinukuha na ng e-home dito. Uy, na 40 pa. 40 pa, pinadelay pa. Binoset lang. Pero na fortification din dito yung e-home. Radiant's bottom So, nakakuha na nga dyan. Mineski going for the smoke. Yes, pero so far, both teams parehas lang ng objectives na nakukuha dito. Tingnan natin. Ajit. Tamang farming lang. Meron siyang 3k gold. Oo, nag-iipon talaga. Dami pera. Oops! Swashbuckle will Destiny. miss. Pero delikado pa rin dito yung Magnus ni Destiny. Patay nga dun. Ajit and now Pailayday committing the Serpent Wards para ma-push na nga dito yung tier 2 top tower. As for bottom lane naman, KP sa kanyang Slardar medyo nahihirapan ha. Tingnan natin yung next item. I think going straight for a Blink Dagger na dito si KP. Kailangan niya talaga ng dagger. Oo. Pero after that nga, dito sa top lane, nakuha na ng Mineski. Tuluyan itong second tower. E-home. Meron silang deep ward sa bandang mid. Oo. Dun sa may camp. Neutral Nag-snowball camp. na naman dito yung Mineski. Early game, no? Oo. Mas Ajit. Uy, anong binili ni Ajit? Nandun na sa Eagle manok. Song yata. Eagle Song. Hindi. Ay, Debuts of Travel. Oh, BOT. BOT Type nga. na Morphling. Grabe naman si Ajit dito. Uncontested yung farm, no? Mm-mm. Uncontested yung farm. Solid nga. Hindi na-contest ng iyong dito yung farm ni Morphling.
ni Ajit. Slash rock naman ni Feby ito, ginamit niya na din dati ito, which is sobrang ganda ng performance na nun. Nakalimutan ko lang kung anong match, pero yung Lesh rock ni Feby, sobrang lakas. Position 4 na Lesh. So tingnan natin kung makabawi pa ba Eom dito. 7 and 5 yung score natin. Wala pa nakakuha ng first 10 kills, but probably Mineski na yung makakuha nito. Is under attack. Baba naman, KP. Napalibutan na siya ng side ng Eom doon sa baba. Ayan na nga, pinapatay na dito. Decrepify, nandiyan pa yung Workgame of Souls. KP will die dito sa baba as Yule Scepter already completed for ASD on a Shadow Fiend. Nabigyan si KP dun with the gank coming from E-Home. Oo. Pero still, lamang itong Mineski ng 2k gold lead. And itong ang farm ni Ajit, unstoppable pa rin. Stoppable. Radiant's bottom tower is under attack. We will see 7 and 6. 2k yung laman ng Mineski dito. Innocence. Nandiyan yung smoke rotation ng Mineski. Radiant's bottom tower is under attack. Maispatan ba si Innocence dito? Tingnan natin. Naispatan nga! Moon with the damage. Pero nakapag-paralyzing cast pa dito. And now, Patay na siya. Innocence pa rin. Mamamatay to. Tama ka doon, Lai. Mineski nga. You're dead. Nag-i-snowball na naman dito sa ating early game. 8 and 6 tayo. Mukhang tatapusin na maaga to ng Mineski Oo, nagsasama-sama technique sila while giving space dito kay Ajit sa Morphling. Blink Dagger for Pangolier. Medyo malaki lamang ng morph sa Terrorblade. Oo, grabe. Sobrang laki talaga. Yan ako, grabe. May naispatan yata. Doon sa shrine, doon sa shrine. Tingnan mo doon sa shrine. Ayan na nga. Ay, makaka-bail out lang yung Mineski doon. Pero delikado. Ngayon, si Pailaiday. Sinipsip yung buhay na dito mga sir. And Pailaiday will fall. And also Feby there with that race coming from ASD. So magandang pambungad for EU. Medyo nakabawi sila doon. But that's a support for Mineski. Your scepter for Shadow Fiend. Going for Blink Dagger. Yan. Oh, paano kaya bang 8 and 8 pa nga yung score natin? Oh. Yule's type na Oo. Shadow Fiend. Talaga naglalaban itong E-Home. Sobrang pantay nung laban natin. Pero itong Morphling uncontested yung farm ng Morphling. Terrorblade naman silipin natin. Uy, dami item. Oo. Nakakahabol naman. Nakakabol, no? Yun nga lang compared sa Morphling, meron siyang Midas. Tama, dun. Pug na nga. Atos na nga yata yung item dito. Diyan yung Rolling Thunder ni Moon. Blink Dagger in. Gusto niya dito si Sinkyu. Nalapagan pa nga na Serpent Wards. Reverse Polarity. Naka-shackles pa ngayon. Itong si Destiny. 2 heroes down sa side ng EO. Make it 3. As Mineski. Napakalakas ng team fight nila dito. Sumama na din si Ajit sa laban. Pwede na sila sama-sama technique nga dito. KP nga yata, meron ng dagger. Wala pa, nagmidas. Pampahabol din. Oo. Nagmidas si KP dito. So, Roshan is available. 11 and 8 yung score natin. 3k yung lamang ng Mineski. Yes, and first 10 kills nakuha ng Mineski. So, check your bets sa loot.bet. And para sa mga hindi pa nakaka-check out, ayan, visit the site. Ayan. So, try nyo na rin mag-bet and mag-top up. Dahil may bonus kami dyan. And use the code LUPON. Oo, tama. Dire's bottom tower is under attack. So, sobra legit niya mga sir. Kung gusto nyo mag-bet ng true money, go to loot.bet. Slardar nga. Uy, Shadow Fiend. Meron na siyang dagger dito. Ang problema kasi ng Yule Scepter dagger build, ang bilis mong ma-burst down eh. Oh, after nun, pag nag-cooldown na siya. Diba? Tsaka lalo-lalo na pag hindi mo anticipated pag may kasama yung, ayan na, like that. Diba? Nandiyan si KP. Delikado ngayon si ASD. Hindi na na-anticipate eh. What an initiation Yun yung para delikado. sa sarili. Pinapatay yung sarili. Yun yung delikado sa Yule Scepter dagger. Pag hindi mo alam na may kasama yung Yule Scepter mo. Tama.
Pero patay nga yata dito si Destiny. Grabe yung damage ni Baby Doll. But the right clicks coming from Never End. He wants more. He wants Baby. Mamamatay si Baby Doll. Double kill for Never End. That's 2 for 2. Yes. Pero, Mineski, lamang pa rin sila. Dito ng 4K gold. Tama. And Terrorblade, medyo nakakahabol habang tumatagal. Mabang tumatagal nga, nakakabol dito. Going for BKB na po itong si Terrorblade. As for KP naman, dagger na kaya tayo next item na dito. Kailangan niya nang makuha to. Oo, tama. Net worth, still morphling ni Ajit. Salamat sa kaka-follow pa lang dyan na si John Francois France. Bautista ata yan. French Hello. yata, French. Shoutout sa'yo. Francois. Charot. Yan. Ano daw Team name mo? Diony, hello. I'm Lai. I'm a new caster here sa Lupon WXC. Pero, please do follow itong mga streamers natin. Ayan. Kami nila Alec, Riz Natividad, Ishi PC Gaming, Kiki Serap, and Sir Mike Torres. Ayan. Para sa mga hindi pa naka-follow. And watch our streams. So, yun. So, maraming salamat sa mga sumusuporta. Salamat po mga sir. And yung nga dito. So titingnan natin. BKB has been completed para dito sa ating Terrorblade E-Home. Nakakahabol na nga sa farm dito yung Terrorblade Yes. And tingnan natin kung kaya bang maano dito ng Mineski, mahawakan yung kalamangan nila. Dahil E-Home, tingnan na kaya naman nilang kumambak dito sa laron to. As Pug na nga, going for the Dagon. Uy, ESD nag-blink out to sa side lanes, pero KP makakatakas lang dito with the sprint. Oo nga. Pa-BKB na nga, habang Terrorblade naman going for Manta style na, nakapulot pa ng double damage. Si Bobo mo, anong pangalan mo dati, Patricia? Babae ka ba dati? Smoke of So, deceit for E-Home. Yes. We will see. Uy, Rod of Atos for Feby. Napakaaga niyan as is position 4 na Leshrac. Atos, pero napalibutan dito si Moon. Pero napakaganda ng dinig niya doon. Ng ng panramdam. Moon, makapag-TP nga dito sa smoke ng E-Home. Yes. So, 60 gold lead para sa Mineski. Nakaramdam. And itong E-Home, they're trying to push itong bottom lane. Pero shoutout muna dyan kay Alex. Ayan na, si Alex. So, Ajit dito going for our, Dire uy, structures are MOM? fortified. Ay hindi. Radiant structures are Ano fortified. yun? Wait lang Skadi. Hindi na siya na mag-MOM dito. So, we will go straight for the Skadi as Ajit lumalamang nga sa network chart natin. Bottom lane naman, E-Home trying to get the tier 2. Makakukuha nga nila yan. Moon naman dito. Tamang defend lang. Pero mid lane nga, kailangan na mag-defend dito ng E-Home. Pug na, meron na siyang Dagon. Dire's middle tower Diabolic Edict. Spin So, pop. mabilis. O, para nga ma-take down itong second middle tower. has fallen. So, napakadali para sa Mineski. Ayan, shoutout kay Toms. Hello. Nadulas pa si Boss Toms doon. Pero ayun na nga, 14 and 10 tayo. 5K yung kalamangan ng Mineski. Tamang kopya lang si Ajit, no? Di ko Oo nga pansin bakit Terrorblade pa tong E-Home dahil may morphling na itong Mineski, Oo nga diba? Finors pa rin nila. Farners pa rin nila. Kumbaga confident sila dito kay Never End. Pero ayan na nga yung combo! Uy! Nakapadrolling pa nga! Mabubuhay pa nga yata dito si Moon! What a play! And now Feby to the rescue! Patay ngayon si EST! The Siya pa yung turnaround. nangyari. Natip tuloy itong si EST sa kanyang Shadow Fiend. Grabe naman. Kanina pa siya nabibait no? Kanina from the top lane. is under attack. With that initiation, parang Oo. ini-initiate niya yung sarili niya no? Yun yung delegado sa use Scepter Dire's Dagger. bottom tower has
has fallen. Diba? Kumbaga may delay. And yun nga, yung Lalo na counter. wala ka pang BKB. Mahalaga dyan BKB eh. Kaso, yun na nga mga sir. Yun na nga yung nangyayari. Very unfortunate for the side of eHome. As Never End still trying to get back sa ating net worth chart. Pero Magnus, meron na siyang Blink Dagger. Yes, and the red fall. Natin, tatalog ba? Bottom tower. Baby naman, nakakuha na nga ng tower doon with the Diabolic Edict. Going for Yule Scepter siya dito. Yes. Top lane. Napakaganda. Naku po. Uy. Moon. Uy, the bash! Bash. It's real. The Dagon, hindi masyado masakit para sa Oo. Pangolier. Tingnan natin. Ayan na nga yung eHome. 16 and 10 pa rin tayo mga sir. Talagang ito na nga. Nasa mid game na tayo. So tamang farming muna itong two teams natin. Naghihintay sila na may magkamali sa isa't isa. Tama. So, 7K. Tuloy-tuloy yung advantage dito sa Mineski. Kasi Terrorblade hindi pa masyado talagang maramdaman compared Tama. kay Ajit. Pero ito na nga yung pagkakamali yata ni Moon. Pero nakapag-rolling thunder siya dito. Pailay, Die. will die. Killing spree for Never End. Uy, Moon naman. Grabe naman yun. Pwede ka pala mag-TP doon, no? Habang gumugulong. Oo, habang gumugulong ka. Nakapag-TP doon si Moon. 7K. May natutunan na naman ako pag magpapango ako. Pwede pala yun. Jubated daw. Oh, tama dyan. Otep. And now, ayan na naman. Ajit, kinopya na naman dito yung Terrorblade. Napaka-basic lang. Yes. Pwede pala yun. I-copyain mo yung illusion ni Terrorblade, no? Yung reflection ni Terrorblade. Yun lang yung copyain mo. Pwede pala. Grabe ka naman sa banat ko, Tom. Ayan. So nice. You're so nice, Tom. Eh. Pangolier nga. Going for BKB. Yes. Ako, NAS dito na nga yung BKB niya. So, medyo mahirapan na silang i-kite dito yung SF. Mamaya, if ever Kanina na, kasi, no? 2 beses na. if ever na mag-attempt ulit siya ng Yule time bomb. Scepter. Oo. The boom. Set up. Tamang farming lang muna. eHome, mag-smoke pa sila dito. We will see. Febby naman, going for Yule Scepter nga. Habang Morphling still going for his BKB. Tinatry niya pa rin i-farm to, pero meron na siyang Eye of Skadi. Na napakagandang item for Morphling. Added damage, added Stats. HP, o added stats. Napakasulit for Morphling yan. 10K na ngayon. Ang gold lead ng Mineski against dito sa eHome na medyo nahihirapan nga dito sa third game. Tama ka dyan, Lai. Ayun. So, meron defensive wards dito yung eHome sa kanilang base. So, Mineski, I think, inaantay lang nila yung Roshan. Pero up siya, di ba? Up siya. Ay, hindi siya. Ay, hindi ba? Oo. Ay, oo. Malapit na. Sino yung kumuha ng Aegis? Ba't hindi yata natin napansin? Hindi natin napansin, no? Wala na. Nag-expire na siguro. Nag-expire na. Kanina. Hindi ko napansin. Hindi siya na, nagamit sa team fight. Oo nga. Slardar So, naman malapit na. dito. Grabe, nagulat lang ako dito sa items ng Slardar. Kanina kasi na-shutdown siya eh. Pero bumilis. Oh, but because of the Hand of Midas, no? Oo. Good item choice para sa Slardar ni KP. Oo, grabe. Pero naiispatan sila dito na side ng eHome. Napakagandang observer wards for the Chinese team. So, alam ng Chinese team natin, which is eHome, yung positioning dito na Mineski. Dire's top tower is under You will attack. see, ayan yung Manta Styles dito ng ni Never End. ASD naman, tama split push lang. Pero top lane, delikado siya dito. ASD. Defensive heals lang. Tama. Pero dito na yung creep sa top lane ng Mineski. Ang sweet naman ni Toms, no? Shoutout kay Toms. Thank you, Toms. 16 and 11 tayo. 10k yung lamang ng Mineski. Morphling, meron na siyang BKB. Pailay-day, galit na galit sa reflection dito ni Never End. Shinakals na nga po, mga kaibigan.
Pero yan na nga, Ihom. Uy, Moon, naispatan. Nagsasama-sama technique na rin sila. Si Ihom. Moon, naispatan dito. But the quick blink out by the Pangolier. Hindi maispatan dito si Moon. Skewer ni Destiny, we will see. Pero nagtitipi na nga din dito yung Ihom. Uy. Tingnan natin yung doon sa shrine. Innocence. Uy. Uy, na-deward, but here comes the reverse polarity. Metamorphosis has been pumped. Ajit will fall down. 2 cores of Meneski. The setup is real. Setup, no? Patience lang ang ginawa dito ng Ihom. Na bypass operation. Yes. And then, yan na nga, nag-online na. Unti-unti itong Terrorblade with the Metamorphosis and the BKB na pop. Ang kate po mga sir nitong si Never End, and now they can push. Walang buyback. Itong 2 cores ng Meneski na namatay. Tama. Grabe, bilis pumush. Ang bilis sobra. Tignan mo naman. Yakos lang. Boom. Is under attack. Napakabilis. Toppling nga Pangyayari. dyan. Ito naman si Pylai trying to split push lang. Pugak lang. Pero, uy, muntik na. Muntikan na yun. Fortification. Tamang Dire 45 lang. structures are fortified. Thank you, Tom, sa appreciation sa akin. Buti ka pa na-appreciate mo ako. Char. Hello, Toms. Thank you so much. And YouTube natin, mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa Lupon WXC and Team Sherwin. Dahil sa Lupon WXC, andyan yung mga coverage natin na nami-miss nyo. Okay, yung mga tournaments na napakaganda. So, watch it there. So, Team Sherwin naman, andyan yung vlogs natin. Tama. So, manood lang kayo lagi pa. And also, make sure to follow. But there comes Meneski. Our second Russian for the game. Meron na nga cheese na kasama. So, napabilis lang because of the corrosive base. Yes, and yung damage dito ni Ajit. Napakasakit. Oo. So, walang rev fall pa itong Ihom. And yun nga, wala silang idea na nag-Roshan nga itong Meneski dahil wala silang sight near the Rosh pit. We will see Meneski dito. Nasa kanila pa rin yung gold lead advantage. Pero medyo nahihirapan na dito yung Meneski dahil alam nila na dahil nga ito sa nangyari kanina, meron ng chance na makabawi dito yung Ihom. Tama. Isang pagkakamali lang. Tapos ang lahat. Oo, pero still wala pa atang Metamorphosis Wala pa nga yata. Cooldown pa. Oo nga. ESD. Sakit. Shotgun. Ang sakit ng adaptive strike. Oo. Dragon 5 for the Pugna. The Terrorblade has been copied. Grabe, naka-metamorphosis ang Daya, no? Dayan, sakit. Daya, and now, pinasukan na nga dito si Sinkyu. Nasa island siya dito, binaril. Grabe. Grabe naman dito si Ajit with the metamorphosis. Pero the RP on the backlines, and now ESD Regem of those on point sa talo. Patay si Moon. Ajit trying to survive with the BKB. Meron pa siyang, tawag doon? Aegis, oo, tama. The root. Dako, That's delikado. the Yung damage is too much from the Morphling. Uy, may Pero nakapag-reform pa. The Voodoo Restoration. Grabe naman, nakabuhay pa si Innocence doon. Oo. Pero, Meneski, pwede na silang kumuha ng shrine. Oo. Dahil ito nga, soon yung Metamorphosis magiging out na. Okay. So, Meneski, nakuha naman nila yung third tower dito sa top. So, not bad. And they will go for the top shrine, I think. Ayan. Daedalus naman for the Terrorblade dito. Tsaka may Aegis pa rin. Nakakopya na naman itong Terrorblade. Dinago na lang. Nakabisit Bosset daw eh. Nakabisit. Alright, of Midas. Going for butterfly na dito si Ajit. Ayun no, tapos daw ang usapan. Grabe naman dito yung combohan ng Ihom. Pero yun nga yung parang ano sa kanila, medyo cooldown dependent pa sila sa ngayon. Pero pag nag-online na nag-online dito yung Terrorblade, sobrang hirap na pigilan yan mamaya. Tama. Daedalus na nga po, ito si Never End. Habang napakatay ng burst damage, pero nandyan pa rin yung replicate. Now, Never End. Medyo mauna na yung Terrorblade dito. Hindi na kayang i-burst down ng mabilisan dito na Meneski. Meron pang Sunder itong Terrorblade. Kailangan mag-ingat ng Meneski dito, pero grabe naman yun.
Grabe naman si Singyu doon, but KP blinking in, and now Moon rolling thunder, delikado ngayon itong Terrorblade. Numbers down nga mga sir, walang buyback. ASD, delikado pa sa Shadow Pinya. Habang si Feby naman yung napigyan doon, pero double kill for Ajit. 2 for 2, buyback for Feby. Pero Barracks dito hindi na magsusurvive. Shockwave, sidestep by Ajit. Top barracks. Another one, KP blinking in, delikado Singyu dito, but Ajit, Aegis of the Immortal, napap na nga. Aba si Singyu delikado, BKB has been pop onto Moon, papay si Singyu, wala din buyback, and now I think this is it. E-home, pwede na mag-top up dito. Yes. 3 cores ang wala sa kanila dito. Paano na? Pwede top out na siguro to mga sir. Oo, Sobrang wala. lakas ng Mineski. Patay pa ngayon si Destiny. Wala din buyback. GG. And that's your top out. GG has been called. E-home will lose to Mineski 2-1. What a Napakaliit game. na laban. Grabe What a naman series. yun. Oo. Ganda. And Mineski taking the first and the third game against dito sa E-home. Napakaganda ng play nila Grabe dito. naman yun. Oo, outplay din siguro. Yan. Itong E-home. Kasi nga yung Terrorblade, sobrang tagal niya nakapag-online eh. Oo, meron silang ups dito sa mid-game. Yun nga lang, hindi sapat. 'Di ba? Hindi enough. Pero Mineski, with that play, napakaganda, 'di ba? Mineski, ayan na. Unti-unti na silang umaangat ngayon. Okay, Free farm sa Dota din si 5. Ajit, no? Free farm sa top lane, no? Hindi na-contest yung farm ni Ajit. Oo, tingnan mo naman yung net worth niya. 26k. Open network. Compare dito sa Terrorblade na nag-farm lang magdamag. Pero yun nga, nagkulang. Napakapalos. So, yun na nga. Mineski. Mineski, Finally. nanalo mga sir. Oo. Is back. Mineski May is back. pinapatunayan na talaga. Mineski is back mga sir. So, salamat sa mga sumabaybay. Kaninang kaka-live namin. Bukas ulit mga sir, Dream League Season 11. Dito lang kayo tumutok sa Lupon XXE. And magpapaalam muna kami. Yes. Lupon Bukas XXE. ulit ha. See you guys. See you guys. Salamat po. Good night.